Kumusta mga kasaliksik? Noong Oktubre 1, 2024, naglunsad ng malawakang missile attack ang Iran laban sa Israel na nagpapakita ng matinding pagtaas ng tensyon sa Middle East. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 200 ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran patungo sa mga strategic na target sa Israel. Ang mga dahilan ng Iran para sa pag-atake ay kinabibilangan ng pagpapapatay sa mataas na opisyal ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at iba pang pinuno ng mga militanteng grupo sa isang naunang airstrike ng Israel sa Lebanon. Ang pag-ataking ito ay tinuturing ng mga opisyal ng Israel at ng kanilang mga kaalyado kabilang ang Estados Unidos bilang isang hindi makatuwirang aksyon na naglalayong pahinain ang kaligtasan ng Israel at magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Sa kabila ng mga pag-atake ng Iran, matagumpay na naipakita ng Israel ang kanilang matibay na depensa sa tulong ng kanilang air defense system at suporta mula sa militar ng Estados Unidos. Ang malapit na koordinasyon sa pagitan ng Israel at Estados Unidos ay nagbigay daan upang mabilis na maharang ang karamihan ng mga missile na ito bago pa man tumama sa mga pangunahing lugar sa Israel. Sa parehong araw, sa White House Situation Room, masinsinang binantayan ni Pangulong Joe Biden at Pangalawang Pangulong Kamala Harris ang sitwasyon na nagbibigay ng agarang utos sa militar ng Estados Unidos na tulungan ng Israel sa pagsupil sa mga missile ng Iran, kasabay ng pagpapadala ng karagdagang puwersa sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang pangako sa seguridad ng Israel. Ang masinsinang pagkilos ng Israel laban sa mga Iran-backed militant na grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon ang posibleng dahilan ng malakihang missile assault na ito. Sa nakalipas na 2 linggo, libo-libong mga sibilyan ang naapektuhan ng mga Israeli airstrike sa Lebanon, lalo na ang mga lugar na sinasabing nagtatago ng mga armas at mga opisyal ng Hezbollah. Sa kabila ng banta ng Iran na maglunsad ng mas malupit na pag-atake, sakaling gumanti ang Israel, nagpahayag naman si IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi na ang Israel ay may kakayahan at angkop na estratehiya upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga mamamayan sa mga ganitong uri ng banta. Sa kasalukuyan, inaasahang patuloy na ipapatupad ng Israel ang kanilang mga hakbang upang bantayan ang kanilang mga himpapawid laban sa mga missile ng Iran, kasabay ng pagpapanatili ng kanilang puwersa sa Lebanon upang tugunan ang banta ng Hezbollah. Bukod sa matibay na air defense, ang Israel ay nagpapamalas din ng di matatawarang kakayahang makipagtulungan sa mga kaalyado upang palakasin ang kanilang pambansang seguridad sa harap ng agresibong aksyon ng Iran. Ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos ay lalong nagpatibay sa kolektibong depensa laban sa banta ng Iran. Sa tulong ng mga advanced na anti-missile systems tulad ng Iron Dome at mga systems ng depensa mula sa Estados Unidos, matagumpay na naipagtanggol ng Israel ang kanilang mga lungsod mula sa serye ng mga missile ng Iran na halos 200 ang bilang. Ang matagumpay na depensang ito ay nagpapakita ng matinding dedikasyon ng Israel na protektahan ang kanilang mga mamamayan at siguraduhin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng matinding kaguluhan. Ayon naman kay Defense Secretary Lloyd Austin, ang pangako ng Estados Unidos na susuporta ng Israel ay mananatiling matatag at walang pag-aalinlangan. Dagdag pa niya, bukas ang Amerika sa anumang kinikailangang hakbang upang depensahan hindi lamang ang Israel kundi pati na rin ang kanilang sariling mga interes sa rehiyon. Kasama sa kanilang estratehiya ang pagpapadala ng mga karagdagang tropa at sasakyan sa rehiyon, partikular na ang mga advanced na fighter jets tulad ng F-16 at F-22 upang agad na magbigay ng suporta sakaling kailanganin. Maliban sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos, inaasahan din ng Israel na magsasagawa ng mas epektibong aksyon laban sa mga pro-Iranian na grupo gaya ng Hezbollah upang patuloy na pahinain ng mga pinagmumulan ng banta sa kanilang seguridad. Sa mga nakalipas na linggo, ang estratehiya ng Israel ay nakatuon sa pagdisarma sa mga arsenal ng Hezbollah at pagtarget sa mga opisyal nito upang hindi na makapagdulot ng panganib ang grupo sa rehiyon. Sa kanilang mahigpit na hakbangin laban sa Hezbollah, nasamsam ng Israel ang maraming armas at mga kagamitan
na ipinasok ng Iran sa Lebanon na patuloy na nagdudulot ng pagkabalisa sa mga mamamayan ng Israel. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng patuloy na kaguluhan, ang Israel ay nagpapamalas ng malawak na suporta mula sa mga pandaigdigang lider na kinikilala ang kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga ganitong banta. Ang mga bansang kanluranin, partikular na ang Amerika, ay muling nagbigay diin sa kanilang solidong suporta para sa kaligtasan ng Israel sa harap ng Iran at ang mga kaalyado nitong nagdudulot ng gulo sa Middle East. Sa kabila ng matinding pag-atake ng Iran, nananatili ang Israel sa posisyon ng lakas at katatagan, hindi lamang sa larangan ng depensa, kundi pati na rin sa kanilang matatag na paninindigan para sa seguridad ng kanilang bansa at rehiyon. Ang patuloy na pagpapakita ng Israel ng ganitong kakayahan at determinasyon ay patunay na sila ay handang ipaglaban ang kanilang kaligtasan laban sa sinumang banta, habang pinapanatili ang kanilang prinsipyo na tuparin ang kanilang papel bilang isang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos at ng iba pang bansa sa rehiyon. Habang ang Israel ay nagpapakita ng kahandaan at lakas sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo mula sa missile assault ng Iran, ang Iran naman ay humaharap sa malaking hamon at kritisismo mula sa loob at labas ng bansa. Ang kanilang pag-atake na itinuturing na pinakamalaki laban sa Israel sa kasaysayan ay nagresulta sa agarang retaliatory strikes mula sa Israel. Kasama sa mga target na ito ang mga pasilidad ng missile production at mga pangunahing base militar ng Iran na ikinalat sa iba't ibang rehiyon ng Tehran at iba pang lugar na may kahalagahan sa estratehiya ng militar ng Iran. Ang mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng kahinaan ng depensa ng Iran at ang kanilang kakulangan sa sapat na kakayahan upang harapin ang advanced na teknolohiya ng Israel tulad ng mga F-35 fighter jets na ginamit sa operasyon. Sa kabila ng matinding propaganda ng Iran upang ipakita ang kanilang lakas, nagdurusa naman ang bansa sa matinding kawalan ng suporta at kakulangan sa teknikal na kaalaman na makakapagpanatili ng kanilang ballistic missile arsenal. Maraming eksperto na nagbababala na maaaring maubos ang mga missile ng Iran kung hindi sila makakahanap ng paraan upang mabilis na mapalitan ng mga ito, lalo na matapos ang mga targeted strikes ng Israel sa kanilang missile production facilities. Ang pagkawala ng mga pabrika ng armas ay malubhang nakakaapekto sa kakayahan ng Iran na maglunsad ng ganitong uri ng pag-atake sa hinaharap, dahilan upang sila ay mawala ng mabisang pangdepensang kakayahan laban sa muling pagsalakay ng Israel. Bukod pa rito, ang kanilang agresibong aksyon ay lalo lamang nag-udyok ng matinding pagbatikos mula sa mga pandaigdigang lider at bansa, kabilang narito ang Amerika na naghayag ng kanilang suporta sa mga aksyon ng Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang tropa at kagamitan sa rehiyon. Ang Israel ay nagpatuloy sa kanilang operasyon sa loob ng Iran at Lebanon na nagresulta sa pagkasira ng mga pangunahing pasilidad ng militar at komunikasyon ng Iran at mga proxy forces nito. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng Iran, hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa pandaigdigang entablado. Bilang isang bansang may lumalalang reputasyon dahil sa kanilang pamumuhunan sa mga teroristang grupo tulad ng Hezbollah at iba pang militanteng organisasyon sa Middle East. Ang reaksyon ng Iran ay palaging mabagal at tila walang sapat na lakas upang tumugon sa mga estratehikong hakbang ng Israel. Sa kasalukuyan, may mga ulat na nagkaroon ng internet outages sa Iran kasama ang kanilang patuloy na pagtatangkang bawasan ng mga pag-uulat sa kanilang mga pagkalugi at pagkasira ng kanilang militar na infrastruktura na lalo pang nagpapakita ng kawalan nila ng kontrol sa kanilang sitwasyon. Habang patuloy na humihina ang kakayahan ng Iran sa kanilang sariling depensa, lumalakas naman ang posisyon ng Israel na nagpapakita ng kanilang teknolohikal at militar na kalamangan sa rehiyon. Ang mga pangyayari ay nagdudulot ng mas matinding kawalang katiyakan sa hinaharap ng Iran sa pagharap ng mga ganitong uri ng banta sa Middle East. Ang bawat kilos ng Israel ay nagpapakita ng kanilang layunin na tiyaking hindi muling masisira ang kanilang teritoryo ng isang bansang matagal nang nagpapaabot ng mga banta at karahasan sa kanilang mga mamamayan at teritoryo sa pamamagitan ng mga proxy. Sa ngayon, nagbabalik ang Israel mula sa mga misyon na walang casualty
at matagumpay na naabot ang kanilang mga layunin, habang ang Iran ay naiwan sa mga limitadong opsyon at tumitinding suliranin sa loob ng kanilang bansa. Ang resulta ng mga kaganapang ito ay patuloy na nagpapakita ng kahinaan ng rehimen sa Tehran sa pagsuporta sa kanilang mga aksyon at tila walang tiyak na direksyon at epektibong depensa laban sa maunlad na teknolohiya at organisasyon ng Israel. Ang epekto ng mga retaliatory airstrikes ng Israel laban sa Iran na may suporta mula sa Amerika ay nagresulta sa malawakang pinsala sa kritikal na militar at infrastruktura ng Iran sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya mula sa mga Israel Air Force gaya ng F-35 at mga systems ng depensa na ibinigay ng Amerika. Matagumpay na na-target ng Israel ang mga pangunahing pasilidad ng militar, kabilang ang mga missile production sites, mga air defense system at ilang base militar sa Tehran at iba pang estratehikong lugar sa Iran. Ang mga missile manufacturing facilities na ito ay malaking bahagi ng kakayahan ng Iran na makapag-produce ng mga ballistic missile na siyang ginagamit upang magbigay banta at umatake sa mga kalapit na bansa. Dahil sa pagkasira ng mga pasilidad na ito, malaki ang posibilidad na mapilitan ng Iran na limitahan ang kanilang kakayahan sa pagsalakay dahil kakailanganin pa nilang maghintay ng ilang buwan bago muling makapagtayo ng mga bagong pasilidad na kayang makabuo ng mga sandata at missile. Dagdag pa rito, ang mga air defense systems ng Iran ay tinarget din ng mga Israeli fighter jets upang masiguro ang kalayaan ng operasyon ng Israel sa loob ng airspace ng Iran. Dahil sa pagkawasak ng mga surface-to-air missile sites sa paligid ng Tehran, nawala sa Iran ang kanilang depensa laban sa mga susunod pang airstrikes ng Israel. Ang mga pag-atake ito ay hindi lamang isang direktang tugon sa mga missile attack ng Iran noong Oktubre 1, kundi pati na rin sa isang malawakang operasyon upang pahinain ang kakayahan ng Iran na depensahan ang kanilang teritoryo mula sa mga posibleng hinaharap na pagsalakay ng Israel at ng Amerika. Bukod sa pinsalang pisikal, ang mga sunod-sunod na pag-atake ay nagdulot ng kalituhan at panlulumo sa loob ng Iran. Nagkaroon ng 2 internet outages sa bansa na nagpapakita ng pagtatangka ng pamahalaan ng Iran na pigilan ang paglabas ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga pagkalugi at pagkawasak ng kanilang mga pasilidad. Ang malawakang pinsalang ito ay nagpapakita ng kahinaan ng Iran sa kabila ng kanilang mga banta. At lumalabas na Israel kasama ang Amerika ay may kakayahan at kaalaman upang malubos ang kanilang depensa laban sa mga pagsubok ng Iran. Ang Israel ay may napakahalagang dahilan upang manaig at ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga banta mula sa Iran. Una, ang Israel ay matagal nang humaharap sa matinding panganib mula sa mga Iran-backed militant group tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas naman sa Gaza, na tumatanggap ng tulong mula sa Iran sa anyo ng mga armas, teknolohiya at pondo. Sa tulong ng mga grupong ito, nakapagsasagawa ang Iran ng mga indirect na pag-atake laban sa Israel na nagdudulot ng mga casualty at pagkasira sa mga komunidad sa hilagang Israel at sa paligid ng Gaza. Para sa Israel, hindi lamang ito issue ng depensa kundi isang hakbangin upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan mula sa mga atake ng mga Iran-backed proxies na nagdadala ng panganib sa kanilang mga borders at hangganan. Ikalawa, may mas malalim na konteksto sa regional na seguridad sa Middle East. Kung magtagumpay ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang mga kapabilidad na militar at pagkakaroon ng kontrol sa mga proxy forces, ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East ay maaaring magbago na maaaring magdala ng mas maraming hidwaan at destabilization. Ang Iran ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang nuclear capabilities at nagpapakita ng ambisyong makuha ang mas malaking impluwensya sa rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, kailangang manaig ng Israel upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at upang maiwasan ang posibilidad ng isang mas malaking krisis kung saan ang Iran ay posibleng magtagumpay sa kanilang agenda na palawakin ang kanilang regional na kontrol. Ang pangunguna ng Israel sa teknolohiya at kanilang mga pwersang militar ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan upang supilit ang mga planong ito ng Iran.
Panghuli, ang Israel at ang kanilang mga kaalyado, partikular ang Estados Unidos, ay may mas matibay na layunin na tiyakin ang seguridad sa rehiyon laban sa mga bansa o grupong nagpapalaganap ng karahasan at ekstremismo. Ang mga patuloy na banta ng Iran sa Israel ay itinuturing na banta rin sa seguridad ng mga kanlurang kaalyado sa rehiyon. Ang pangangailangan ng Israel na manaig ay hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi pati na rin bilang tagapagtanggol ng kaayusan at kaligtasan ng Middle East na may direktang epekto sa pandaigdigang kapayapaan at kalakalan. Ang pagiging matagumpay ng Israel sa pagpigil sa mga atake ng Iran ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang papel sa pagpapanatili ng regional security at ng kanilang kapasidad na makipagtulungan sa mga kaalyado upang sugpuin ang mga potensyal na panganib mula sa mga estado o grupong nagbabalak maghasik ng kaguluhan sa rehiyon.